Ngayong araw ay susubukan ko na sigaan itong mga tinabas naming damo dito. Medyo mahirap nga lang kasi laging maulan nitong mga nakaraang araw. Ngayon lang uminit kaya medyo natuyo ng konti. Kaya ito at aking hinahapaw o pinipili ko lang yung mga part na matuyo na siya. Yun nga lang habang tumatagal ay unti-unti nang namamatay yung apoy. Kaya naman napagdesisyonan ko na lang na unti-unti na lang na itimbon at hakutin na lang sa isang part yung mga tinabas naming damo. Kumuha ako ng kahoy para gamitin na pangkawit at unti-unti na dalahin yung mga damo sa isang parte. Kasi kailangan na namin ito lagyan o linisin muna namin para malagyan namin ng plat at makapagtanim na kami dito ng kamote. Kamuting bagin nga po pala yung itatanim namin dito at hindi namin itatanim ng basta kasi lalagyan namin ito ng mga plat para kung nang sa ganon ay nakaayos at maganda yung alignment ng mga pananim. At dito naman sa part na to ay kailangan na rin naming linisin kasi dito kami magtatayo ng kulungan ng mga manok. 45 days nga po pala yung ilalagay namin dito at hindi pa rin namin nasisimulaan yung kulungan ng manok na itatayo namin dito. At the same time, maglalagay din po kami dito ng kubo na matutulugan at mapapagpahingahan namin. Dahil dito sa part na to ay talaga namang hindi napapakinabangan ng mga pananim dahil ang nakikinabang dito ay yung ibang mga taong nagnanakaw. Sabi nga noong naunang nagtatanim dito ay halos wala talaga siyang napakinabangan sa mga kamote niya dahil ninanakaw at ito ay ibinebenta sa palengke ng mga nagnanakaw dito. Kaya talaga namang ibang tao ang nakikinabang. Kaya napagdesisyon na namin na maglagay kami ng kubo dito para nang sa ganun ay mababantayan namin yung mga manok at mababantayan din yung mga pananim. Kaya talaga namang tuwang-tuwa din yung nagtatanim dito kasi mababantayan din namin pati yung kaniyang mga pananim. Kaya naman eto at dinudumali na rin namin dahil talagang magtatag-ulan na at may hirapan na mga pananim dito. Yung mga pananim na pwede lang po sa maulan yung ilalagay namin dito. Kaya comment lang po kayo sa baba kung ano po yung mga pwedeng itanim namin dito. Ito na nga at alas 12 na at uminom lang ako ng tubig dyan. Kaya lang napagdesisyonan ko na umuwi na rin dahil talaga namang magutom na at kailangan ko na rin magtanghalian. At ang tanghalian natin ngayon ay itong balilit na padala ni mama. Hindi ko lang alam kung anong tawag nito sa ibang part. Ito po ay nakukuha sa mga putikan o sapakatan. Ito na nga, pinahugasan ko na kay Jerry, kaya pansinin nyo yung kamay medyo maitim. Yung tubig medyo maitim. Kasi nga po sa pakatan po yan galing. At yan po ay mas masarap kung gagataan. At ito na nga, nagbili ako ng niyog at pinaba ako na rin kay Jerry. Ito nga, sayang yung sabaw, masarap din yan inumin. At dahil merong kayuran dito sa kapitbahay namin, ito po ay bangko na merong kayuran sa dulo, ay nakikayod na rin kami. At ito na nga, sinimulan ko na hiwa-hiwain yung mga rikado na ira-rikado natin dito. Meron akong hiniwa na sibuyas at syempre meron din diyang sili, pampaanghang ng konti at syempre meron din diyang bawang. Naglagay din po ako ng luya dyan kaya lang hindi ko na napakita sa video dahil naghanap pa si Jerry kung saan makakabili ng luya. At ito na nga yung lahat ng ating mga rikado para dito sa ating ginataang balilit. At syempre yung gata, ito na nga at akin ng ginata at akin ng nang hinaw lang ako ng kamay at aking piniga-piga dahil wala tayong pampiga. Masarap kasi pag pinipiga kasi lasang-lasa yung lasa ng kamay. Joke lang, hindi naman. Nang hinaw naman tayo. At ito na nga yung kakang gata o yung lipotok. At ngayon, sisimulan na natin maggisa ng luya. Ang inuna ko po dyan ay luya para yung lasa ng luya at yung aroma ng luya ay talaga namang kakalat. At syempre, hahalu-haluin natin yan at pagka medyo natutuok-tuok na, ayan, lagay na natin itong sibuyas. Syempre, hindi na rin ako makakatiis at ilalagay na rin natin yung bawang. At ito na nga, halu-haluin lang natin hanggang sa mag golden brown yung bawang dahil dun tayo magbabase. Kung kasi patutuokin natin o talaga namang mas tuok yung bawang ay talaga namang papait yan. At ito na nga, inilagay na natin yung balilit. Ito yung balilit na nakukuha sa pakatan. Suso ang tawag ng iba, pero talagang ito ay kilala dito sa atin na balilit. Di ko lang alam kung anong tawag nito sa ibang lugar. Comment down below kung ano yung tawag sa inyo ng pagkain o shell na ito. At ito na nga, hinalu-halo ko na at inalagay na natin yung yung pangalawang gata, yung malabnaw na gata. Kasi ito yung magiging pangluto natin dito sa balilit. Mas maganda po ito kung bibiglain natin para
nakaulpot yung laman niya o kaya naman nakaultaw. At ito na nga, kung mapapansin natin ay nandito na ako sa labas dahil sa kasamaang palad ay nawalan ng laman yung gasol. Kaya naman nakapagdikit ako o nakapagpadikit ako nitong aming kalan. Buti na lang at meron pa kaming uling na natitira. At sa dami-dami ng naging proseso ay ito na nga at luto na. Kaya naman kain na tayo guys. Napakasarap nito lalo na kung may kape.